Hello, mga ating, mga kuya, mga nining, mga tutoy. Naku, malapit na ang pasukan. Siyempre, busy-busy na naman si mami, si daddy, si tita, si tito sa pamimili ng mga school supplies. Alam ninyo, kahit medyo tipid-tipid tayo, ang mga magulang hindi matitiis na kahit papano merong bagong mga school supplies na madadala ang kanilang mga anak ngayong pasukan. Kaya naman, dapat tayo maging alisto kasi naglipa na pa rin naman ang mga mapagsamantala at mga magloloko. Kaya halina tayo, join me! Ako po ang inyong Tita Winnie Cordero at ito ang DTI Consumer Alert, ang inyong gabay tungo sa tama at matalinong pamimili. And for today, pag-usapan natin kung ano nga ba ang ginagawa ng DTI, Department of Trade and Industry, para mabantayan ang presyuhan ng mga school supplies ngayong school year. Para dyan, makakasama natin ang Assistant Division Chief of Surveillance and Monitoring Division ng Department of Trade and Industry, Mr. Joel Buwag. Hello, Mr. Joel. Hello, good afternoon. Hi, Miss hi, Winnie. hi. Hello. Nice day. At naku, busy na naman kayo. Ano nga bang ginagawa ninyo para mabantayan ang presyo ng mga school supplies ngayong malapit na ang pasukan? Oo, nagpalabas ng DepEd na sa June 8 ay pasukan na. Yes. Ngayon, ang una namin ginagawa dyan, before the pagpasukan, start of the school year, ang aming pong DTI CPAB o Consumer Protection Advocacy Bureau. Ulit. Sipa? CPAB. Sipa. Akala ko sipa. Yung pong Sipa aming pala. Anong ibig sabihin nito? Consumer Policy and Advocacy Bureau. Okay. Nakikipag-coordinate sa mga manufacturer ng mga school supplies. Really? Oo, para po ma-check natin kung meron po ba silang hihinging pagbabago sa presyo doon sa nakalipas na taon. Anong report ngayon? Sa ngayon po, meron pong may konting pagbabago because dahil alam mo naman pong nagkaroon tayo ng problema sa krisis sa oil at iba pang mga may issue kasi tayo sa logistics. Dama yun? Pati mga school supplies? Not only school supplies, kung tutuusin lahat ng mga produkto. Hindi, pati nga school supplies Oo. damay. Ano-ano ba ang sakop ng monitoring ng DTI para sa school supplies? Oo, kalimitan ang sakop nito ay yung mga notebook, eraser, ruler, yung pong mga crayons po. At iba pang mga school supplies na madalas binibili ng mga tao. Ito, limbawa na lang itong mga ginagamit na tape para sa pag-cover ng mga libro at notebook. Kasama ba yan? Oo, ito po kasi itong mga wala po itong suggested retail price. Wala. So, hindi siya sakop ng monitoring. Paano ang Ang mga dito. ballpen? Yan, ballpen po, kasama po Pencil. yan. Oo, kasama yan. Okay. Yung mga pentel pen, kasama Oo. rin yan. Hindi po. Hindi. Okay. Lapis at Kasama yan. ballpen lang. Eraser. Kasama po Ayun. yan. Merong mga bagong eraser, yung mga tape. Kasama rin ba Yan, yun? hindi pa po kasama Hindi yan. na. Okay, sige. Paano itong mga paper products like yung colored paper, bond paper, Oslo paper, etc.? Hindi kasama ang bond paper. Okay. Sa mga paper products, ano po ang Kalimitan lang kasama? po yung mga po intermediate pad lang po na ginagamit po talaga ng mga estudyante. Intermediate pa. Notebook. Kasama po notebook. Ito, yung dito sa kabila. Gumagamit din ang mga estudyante ng folder at saka envelope. Kasama yon? Hindi rin. Ay, hindi. Okay, ngayon, ano-anong mga tindahan ang sakop naman ng inyong monitoring? Ang sakop ng monitoring namin, katulad nito, mga bookstore na malalaki, Okay? kung ang mga department store o supermarket ay nagtitinda rin ng mga school supplies, katulad ng mga nabanggit natin kanina, Okay. ay kasama rin sa mga minomonitor. Meron din kasi sa bangketa. Oo, yung bangketa naman po, pinapaubaya po namin yan sa local government po. Ang local government, may tinatawag sila Bantay Presyo Task Force. Okay. So sila yung mga nagmo-monitor sa mga bangketa. So hindi nyo pala sakop yun, ano? Okay. Tapos, ano-ano ba yung mga pamantayan ninyo o panuntunan ninyo para sa ginagawa niyong monitoring sa mga school supplies? Opo. Unang-una po, ang DTI po, bago po magpasukan, naglalabas po kami ng tinatawag na gabay sa mamimili. Ano yun?
para din po itong suggested retail price o SRP. Kaya lang ang tawag lang po natin pag school supplies po ay gabay sa mamimili. Okay. Kung saan po nakasulat po doon yung mga produkto covered natin, katulad mga sinabi natin pambura, pantasa, notebook, nakasulat po doon kung ano po yung mga suggested retail price. Kalimitan o dapat na sumunod po yung ating mga nagtitinda. Kung hindi susunod, ano? Naku, pag hindi po sila nagsusunod, meron po itong tinatawag na violation, no? Ang DTI po ay mag-i-issue ng notice of violation because may possible po silang pagsuway doon sa tinatawag nating profiteering under ng Price Act. Kung saan po, i-check po namin, nakadepende po sa mga adjudication officers namin, kung yung po kanilang mga presyo na inilagay doon sa produktong yun ay makatwiran ba o reasonable. Kung sakaling makita po na talaga ang taas ng kanilang tubo, ay pwede po silang kasuhan ng profiteering. Ano nga po yung basehan ng tubo? Magkakano po ba ang reasonable at katanggap-tanggap na patong o tubo ng seller? Kalimitan po ang mga tubo po natin ay mas maganda po ito po ay nakapalo mula 5% hanggang 10%. 5% Oo. hanggang 10%. Na, siyempre, of course, yung kanilang pamumuhunan is on top yun. Kasi Pero markup hindi lang po naman pinag-usapan. alam yun ng ng mga namimili, di ba, na halimbawa, yung itong isang pangkulay na ito ay 49 pesos. So magbabase lang sila doon sa listahan na ipapublish nyo sa online. Opo. Kasi po, pag naglabas po kami ng isang produkto na nakasulat po dito, ay nakasulat po doon kung yan po ay 49 pesos. Na dapat po, yung mga tindahan po ay hindi lalagpas yung kanilang produkto sa 49 pesos. Okay. So ano yung parusa kung sila'y lalabag sa SRP? Kung sila po ay mapatunayang meron po silang profiteering, ay sila po ay pwedeng parusahan po na mula po 5,000 hanggang 1 million. Gano'n po kalaki. Ang violation po nila, profiteering. Profiteering ang violation. Opo, kasi kung tutusin... Wala muna bang halimbawa warning, reprimand bago tayo pumunta doon sa 1 million? Opo, due process naman po yun. Pagdating po ni DTI at makita po natin, kasi minsan po may nagre-report po na customer na nakita, uy, doon sa tindahan na yun, napakamahal ng mga binibentang notebook, sample lang. And then, ang DTI po pupuntahan po yun. At pag napatunayan po niya na mukhang hindi katama-tama, i-issue po sila ng notice of violation. Na within 48 hours, dapat po sila ay magpaliwanag. Kung maging katanggap-tanggap naman yung paliwanag, di wala po tayong kaso. Pero, mga katanggap-tanggap na paliwanag? Kasi ganito po ito, no? Justification ito Yes no, po, Sir Joel. Ipapakita po nila kung magkano po ba ang pagkakakuha nila. Kasi retailer po sila, di ba? Magkano nila kinuha yung produkto. Kasi, kung yun, halimbawa, mahal from the source, pupunta kayo dun sa source. Opo. Kakausapin. Ang DTI po ay una po nakikipag-usap sa mga manufacturer. Opo. Manufacturer tapos sa retail. Okay. So, tapos, halimbawa, yun nga, ang problema ay nandun sa source, sa manufacturer. Paano yun? Pareho lang ba ng penalty? At proseso, procedure? Nakadepende po ito dun sa amin pong adjudication officer sa prosecution department namin kung ano po yung masasabi nila dun sa kaso. Hindi po natin masasabi kasi nga nakadepende kung ano eh. Kasi po, si manufacturer pwede rin po niya sabihin, uy, mahal ang aking ginamit na raw material, plus labor cost, plus logistic cost. Di ba sabi ko nga po kanina na nagtaas yung ating langis. Therefore yung logistic cost, parang pamasahin ng produkto, tumaas din. Kaya lang sabi niyo, nagmi-meeting na kayo di ba? With the manufacturer. Dapat nabanggit na nila sa inyo. Opo nga. Kaya nga po, ang point po natin dito, kasi of course, hindi naman lahat nami-meeting namin, pero po, ang nakadepende po ito doon sa kung sinong manufacturer yon. Tsaka meron po kasi mga maliliit na tindahan na hindi po sila rekta na kumukuha sa manufacturer. Maaari po sila kumukuha sa ganito rin tindahan. Humahango. Opo, na maliliit po sila kasi hindi sila pwedeng dumiretso sa manufacturer because of the volume. Correct. Kung saan po ang pinapayagan ng manufacturer, yung mga malalaki talaga. So, itong mga ito ay mga konsiderasyon para hindi naman masyadong mapatawa ng penalty kung sakasakali at hindi agad-agad mahahatulang may profiteering na tinatawag. Okay, ulitin lang natin yung saan makukuha ang SRP, Sir Joel? Ang DTI po ay maglalabas po ng gabay sa mamimili
ito po yung makikita po natin, magbibigay po kami ng mga posters. And nasa website din po ito ng DTI is mga social media po ng DTI. Okay, kasi sa grocery, sa mga basic commodities na sakop ng DTI, merong price tag na requirement. Ito rin ba ay kaparehas sa mga school supplies, sir? Opo, kaparehas din po yan. Dapat po lahat po na binibenta po sa merkado ay may price tag. Okay. Kasi paano po natin bibilin? So walang yun? exception? Walang exception. Ang way na lang po dito, paano nyo ipapakita inyong price tag? Alimbawa, ayan, so katulad nitong mga notebook na ito, maayos ba ang kanilang price tagging? Opo, kung mapapansin nyo po, nakaklaro po kung ano pong binibenta, ano po ang variant po at magkano po ang presyo. Okay. At may picture reference pa. Opo. I think this is good kasi naglalabo-labo pagka nagmibili-bili, di ba? So, kung ano yung nakasakop niyan, yun ang may 49 pesos. Ay, very good. So, meron bang violation ng price tag law? Opo, meron din po yung violation. Kapag po hindi kayo sumusunod sa price tag, ay under po sa Consumer Act of the Philippines o Article 81 po ng price tag law, ay magkakaroon po kayo ng violation na maaari pong meron din po itong karapatan na penalty. Okay. Okay. Tapos, eto last, puro tayo presyo, Joel. Pati ba kalidad ng mga school supplies, sakop din ng DTI? Kung tutuusin po, ang kalidad po ay meron din po tayong standard dyan. Okay. Pero of course, pag nakita na po natin yung mga produkto na binibenta po sa mga ganitong malalaking tindahan, clear na clear naman po. Kung mapapansin niyo po yung GSM o yung kapal po ng papel. Kapal ng papel. Isa-isahin natin, sir. So makikita, dapat tingnan ng mamimili yung produkto. Eto na nga, spiral notebook. Ano ang dapat nakalagay dito kung ilang leaves po, ilang pahina po. Ilan leaves ba ang required? Meron po tayong 180. 180 leaves. Less than that, hindi katanggap-tanggap. Hindi naman po, hindi lang po siya cover ng SRP natin. Ang point lang po natin dito, Tita Winnie, pag sinabi po niyang ang kanyang ay pangako, parang pangako, 100 leaves, dapat 100 leaves talaga. Hindi ko naman mabibilang yun. Pero ganun po yun. Kasi sa totoo lang po, meron pong iba. Naku, hanggang gabi ako magbibilang dito. Ang kailangan ng anak ko, 10. 1,000 leaves. Pero ang point lang po natin, kaya po nakasulat po yung label po na 100 leaves, kailangan po, totoong 100 leaves po yung ating pong notebook. Makukuha. True to the label. Tapos yung sinasabi nyo, yung thickness ng papel. Ay, nakalagay din ba sa label yun? Natin. May GSM po yan. Ayan. 80 sheets. Tapos, 55 GSM nakalagay. Opo. Pag sinabi po niyang 55 GSM, dapat po, ang kapal talaga niyan ay 55 GSM. So para sa matalinong pamimili, kailangan tayong mga consumer nagbabasa ng label. Dahil sa label, doon nakalagay yung mga... Opo, ang nakalagay dapat sa label, unang-una, sinong manufacturer, saan na-address sa manufacturer, saan gawa yung produkto na yon. What I mean of gawa yung component ng produkto. Yun po yung mga malaga. At kung po ito ay kailangan ng bilang, katulad po kung yan po ay 16 colors, 32 colors, nakasulat din po kung ano po yung magiging laman ng isang box. Sa pangkulay yun. Yung distributor. Yung distributor kasi po. Pwedeng imported pag imported po, katulad ng isang nakita natin dito, imported po siya, ang nakasulat po yung distributor. Pangalan ng distributor at address din po ng distributor. So dito, nakalagay yung kung saan gawa. Made. Okay, tapos yung address po ng manufacturer o distributor. Okay. Bakit importante na merong address na manufacturer at distributor? Kasi napaka-importante nito, lalo na kung sakaling magkaroon ng problema yung produkto, sabihin na natin toxic, maging toxic yung produkto, alam natin kung saan tayo kukuha ng redress. Mako-contact natin yung ating manufacturer o distributor. Ayun. Dapat pala na nakalagay din halimbawa sa pangkulay non-toxic. Tama po kayo. Okay. Meron ding nakalagay anong age group ng bata ang gagamit. Andun din. Okay.
Halimbawa, Sir Joel, magkaiba yung price tag doon sa ipapunch sa cashier. Naku, opo, mayroon po kami mga complaint na na-receive na ganyan. Oh. Kung saan, under po doon sa Department Order Number 9, Series of 2002, Okay. clear po, dapat kung sino yung mas mababa, siyang dapat babayaran ng customer. Hindi po pwede sabihin ng Parang tindahan. sa grocery din. Opo, isang batas lang po ito. Hindi pwede sabihin ng tindahan na hindi nila na-update yung system nila, kaya Oo nga. hindi pareho yung presyo. Correct, Hindi po correct. ganoon. Ang rule po, kung sino mas mura, yun po ang dapat bayaran ng customer. Yan. Meron bang parusa? Meron din po yung parusa, yung magkaibang price tag. magkaiba ng price tag? Inconsistent price tag po, ano? Ang Meron din tawag. pong parusa dyan, may mga penalty din po yan, may mga fines din po Talaga sila. ba? Oh, meron abot din ng 1 milyon? Meron po. Ay, inay ko. Ay, ang liable doon, yung tindahan. Yung unliable po doon yung tindahan. Yun na nga, speaking of tindahan, so hindi nyo sakop ang mga bangketa Tama po. sa palengke, hindi nyo sakop yun. LGU yun, maliwanag yun. Yung online. Opo, yung online po, meron kaming isang bureau, yung e-commerce bureau, kung saan sila po ang nag-handle noon, ano? Dapat klaro din po na lahat ng binebenta sa e-commerce ay meron din pong presyo. Dahil po yun ay retailing din. Sabi ko nga po kanina, lahat ng produktong binebenta sa retail, dapat po may presyo may po. presyo Kasi talaga. ito yung napaka-importante paano magiging transparent yung tindahan sa consumer kung wala po ito. Kumbaga baka maya magkagulatan na lang pagdating mo sa cashier iba yung presyo o pag check out mo sa online Correct. iba yung presyo ibibigay sa iyo. Or yung pagka-deliver, iba yung itsura ng produkto Iba doon pa po sa yan. nakita mo sa picture. Opo. So, mga consumer, naalala nyo na natalakay na natin dito sa ating consumer alert ang mga panuntunan, pamantayan ng DTI e-commerce Bureau para sa mga online transactions. Uy, ang dami naming natutunan Opo. sa iyo, Sir Joel. Huling paalala na lang sa ating mga consumer para maging matalino sa kanilang pamimili ngayong back-to-school rush na. Opo. Unang-una sa ating mga mamimili na kung sakali po na naibigay na po ng school yung mga requirements po para kung ano ang bilhin, dapat po muna tignan po nila yung listahan ng mga bibilin po nila. And then, ang second pong gagawin naman ay tingnan din po kung doon sa bahay nyo, baka meron naman kayong pinaglumaan doon. May mga sobrang notebooks, pahina na notebook, may gunting naman kayo, may ruler naman kayo. Therefore, hindi na po ito kailangan bilhin. At pag naman po kayo ay nasa tindahan, kailangan po noon, pagkumparahin po natin presyo, even po pare-pareho po notebook yan, iba-iba po presyo niyan. Dapat po, mapanuri din po tayo doon sa presyo at kalidad ng produkto na binibili po natin. Matuto po tayong maghambing ng mga produkto. Even doon na pare-pareho po siyang notebook, eraser, ruler, ganun po. Ayan. Sir Joel, bago kita pakawalan, kasi meron din namang mga naglipa ng mga produkto na substandard. Di ba? Like for example, mga eraser na hindi nakaka-erase. Mga pencil na kada tasa mo, putol ng putol. Wala ka nang makuhang iba. Or mga pencil din naman na hindi nakakasulat. Tama po O yan. mga notebook na isang sulat mo lang, pilas na, 'di ba? So paano ako mapoprotektahan ng DTI laban sa ganitong mga hindi kagandahang mga produkto? Siguro, Tita Winnie, no, yung mga ganyan po, yung po yung mga pinapal sa aming complaint sa opisina. Okay. Kung sakali po makabili po kayo ng produktong sabihin na natin hindi nyo nagustuhan ang kalidad, hindi po nagustuhan yung presyo, o may panloloko po yung retailer, maaari po kayong magsumbong sa DTI po through DTI 1384 Consumer Care. Kung saan po, pwede po kayong tumawag, pwede rin kayong mag-email sa consumercare@dti.gov.ph at reporttosec@dti.gov.ph. Remember mga consumer, kakampi natin ng DTI para sa makatarungang pamimili. Thank you, Sir Thank you, Joel! Ren. Thank you! Mga nanay, mga tatay, ugaliing maging mapanuri at matalino sa inyong pamimili. Merong SRP guidelines na ilalabas ang DTI sa kanilang website para tayo magabayan sa tamang presyo. Siyempre, kailangan nating ayusin ang ating pamimili within our budget para hindi tayo maubusan. 'Di ba po? Pero at the same time, deserve din naman ng ating mga anak ng dekalidad at tamang presyuhan ng kanilang mga gagamiting
school supplies ngayong pasukan. That's it, Pansit! Ay nako, hanggang sa susunod ha! Samahan niyo ako dito pa rin sa DTI Consumer Alert, ang inyong gabay sa tama at matalinong pamimili. Next time ulit! See you!